Hello po, mga kapatid. So now let's proceed dun po sa example po na atin pong ibinigay based po sa module natin pong na meron po tayo ngayon. Okay, so again, we have to go with the example using the main passage that we use from the diagram analysis, like from 1 Peter, 1 Peter chapter 4 verse 7 to 11. So, we need to give this example para po mas malinawan po tayo dun po sa ating pong pinag-uusapan with regards po sa history and culture. At susundan po natin yung ilang mga pinag-usapan po nating procedures. At the same time, we will also base our foundation of based on our example dun sa ating sa categories na ating po pinag-usapan. Okay. So, the first one is the biblical writer. So, basically, Peter dictated the contents of this letter, the first Peter, as Silas physically wrote it. So, yun po yung base po sa study, ano po. Again, the main passage is 1 Peter 4, 7 to 11. Pero, ito pong statement na to is a summary statement na kung saan si Pedro po yung nagdiktar po ng contents ng letter, while si Silas naman po yung nagsulat. Ano po? Sa 1 Peter chapter 5 verse 12, so this is outside the main passage. Pero nandun po rin po siya sa biblical book na ating po pinag-aaralan. So, sinabi po doon sa first part na sabi niya, in Tagalog, sinulatan ko kayo sa tulong ni Silas. Okay, so it means yung pong statement na sinulat o nakasulat po dyan doon sa module, galing po iyon, pinagbasehan po yun from the book of Peter, from the book itself. Kaya naman may naka-indicate po doon na letter B. Okay po? Naka-show up po doon yung notation na letter B. Alright, so that's the biblical book. So then, that Peter is of course siya po yung nag-dictate po, pero si Silas po yung tumulong para maitala po yung sulat ng 1 Peter. Okay, so then what else is we need to, kung hindi po natin marahil kilala po si Pedro, so we have to search something about him, kay Peter. Okay, so we need to write some information tungkol po sa kanya. Not necessarily yung kanyang buong kasaysayan, hindi naman po yun yung pinakang focus po natin, but the main thing or yung main passage na binigay po is the 1 Peter 4, 7 to 11. Pero kung meron po tayong mga information na maaari po makatulong, makapagbigay po tayo ng ilang information tungkol kay Pedro, pwede po natin idagdag po yun. Pwede po nating sabihin. Alright, so nung time na yon, there was an intense time of persecution that is taking place. Po yung pag-uusig, matinding pag-uusig po ang nagaganap sa mga Hudyo, sa mga early Christians. That's why Peter, with the help of Silas, is sumulat po ng epistle. Okay? So, kumbaga, yung malaking larawan po ng ating pong nakikita, ng ating pong pinag-aaralan dito is yung ina-address po niya yung issue of persecution. Okay, now, when it comes to the second step is the biblical audience. So, it was written that it's a mixed group of Jews and Gentiles. Kumbaga, hindi lang po mga Jews, meron din po mga Gentile. Pero, kumbaga, binabanggit po sinasabi lang po doon, they are mixed in together, yung mga Christians po, nakikita po natin doon yung pagkilos po ng Diyos, hindi lamang sa mga Hudyo, pati na rin po sa mga Gentiles. Bagamat si Pedro ay isang Hudyo, he been raised being a Jew, sa buong buhay niya, siya po isang Hudyo, at nakita niya ang Diyos na talagang nililigtas niya, hindi lang mga Hudyo o mga Jews, pati na rin po yung mga Gentiles. Okay, kumbaga yung kaligtasan, the gospel, ay binibigay, pinagkakalob na rin sa mga non-Jews,
That's the basic. Kumbaga, ito po yung important message na dala ng gospel para sa lahat is to repent for their sins. Kumbaga, kahit sinong tao sa mundo, maaari pong matanggap po yung gospel. Ano po? That's why Peter, ginawa po niya, sinulat po niya yun to with the help of Silas sa church. Then, dun sa mga churches na nandoon, there is a group of Jews and Gentiles. Kumbaga, yung racially diverse, magkaiba po, magkahalo, ano po. So, malaking bagay po yun, magandang bagay po yun, na hindi lamang po sa Hudyo, dumaloy ang kalooban ng ligtasan, ang kalooban ng pagpapalang kaligtasan mula sa Diyos, His grace at yung mercy niya. Kumbaga, kahanga-hanga po yun, yung bagay na yun, na pati sa mga Gentiles ay nakarating yung kaligtasan, yung gospel of salvation, yung good news. Okay? So yun po, So, pwede po tayong tumingin din sa ibang websites, pagdating po sa biblical audience, maaari po nating tingnan din, natunawain, ano po yung maaari po nilang sabihin, banggitin, pagdating po sa biblical audience. So that we can have other, information na maaaring makapagpadagdag ng ilang detalye pagdating po sa pag-aaral po ng biblical audience noong mga panahon na yun. Okay, so that's number 2. Now, let's go with number 3 for the city or location. So from 1 Peter chapter 1 verse 1, pag binasa po natin, okay, the 1 Peter chapter 1 verse 1, Peter, an apostle of Jesus Christ, to those who are elect exiles of dispersion in Pontus, Galatia, Cappadocia, Asia, and Bithynia. Mula kay Pedro, isang apostol ng Jesucristo, sa mga hinirang ng Diyos na nakikipamayan sa lalawigan ng Ponto, ng Galatia, Cappadocia, ng Asia at Bithynia. Okay, so ito yung mga tao na kung saan sinulatan niya, binigyan niya, inadresan niya na sulat niya. At doon din marahil itong mga tao na ito ay doon nakatira sa mga lalawigan ng Ponto, ng Galatia, ng Cappadocia, ng Asia, at ng Bithynia. So, marahil ito pong mga lugar na ito, since sila po'y nakatira po doon, gusto po nating malaman kung saang area eksakto nakalocate, itong lugar na ito. Kumbaga, pag tinignan natin sa mapa, ito kaya mga pangalan na ito ay nandun pa. Maaaring yung word na Asia, nandun po yung salitang Asia. Pero sa pag-aating pong sa geography, yung Asia is a part ng malaking bahagi ng kontinente po ng mundo. Tama po ba? Yun po yung pinakamalaki. Pero pagka tinignan natin po yung mga words like yung Cappadocia, yung Bithynia, yung Ponto, yung Galatia, hindi na po natin siya makikita po sa mapa. Tama po, po? Pero kapag nag-aralan po natin yung words na ito, like itong Asia, okay, yung what else? Cappadocia, Bithynia, Ponto, and Galatia. Ito po ay kasama o bahagi ng isang bansa na ngayon ay kilala sa bansang Turkey. Yes, Turkey. Kumbaga, itong mga ito ay doon po nakatira. Noong mga panahon na yun, yun yung pangalan ng cities o ng lugar o mga regions. Okay, at kilala ngayon sa bansang Turkey. Okay. So, nandun po yung malaking effect po nung letter po ni Peter, doon po naka-address sa mga lugar na nandoon. So, in terms of geography, of course, makikita po natin kung saan po nakalocate po yung mga lugar. Okay, at doon po pinadala yung letter naman ni Peter. At marami pong naapektuhan, marami pong nakabasa marahil nung sulat niya. At yun yung maaaring nagbigay ng pagbabago, malaking pagbabago sa buhay po ng mga tao na nandoon sa lugar nila. Okay. So then also we might also get some information by looking at outside the resources. So hindi lamang sa biblical book itself, pwede rin nating tingnan of course yung ilang information with regards po naman sa location or sa city, para magbigay pa po ng ilang mga detail information kung ano po yung mga
mga bagay na maaaring masabi, magbigay ng mga important information pagdating po sa location and cities or yung mga lugar na kung saan binigyan niya ng letter. And then the next category is the situation occurring in that location. So yun po yung ating pong titingnan, pinag-aaralan po natin, of course, hindi lamang po yung writer, biblical writer, yung location. Now we have the ito pong situation, mahalaga po ito na malaman po natin. So then based on the example is, of course, the situation found or maybe was found from the biblical book itself. Kumbaga, since yung mga Kristiyano nakaka-experience po ng severe time of persecution ng mga panahon na ito, based on the base po sa unang Pedro chapter 3 verse 14, at sakali makusigin kayo dahil sa pagsunod sa kalooban ng Diyos, pinagpala kayo, huwag kayong matakot sa kanila, at huwag kayong mabagabag. And then other verses is, again, sa biblical book, mismo sa biblical book itself is from 1 Peter chapter 2 verse 19 to 20. Sapagkat kapuri-puri ang nagtitiis ng parusa kahit walang kasalanan bilang pagsang-ayon sa kalooban ng Diyos. May pagmamalaki ba ang magtiis ng parusa kung ito ay dahil sa paggawa ng masama? Hindi. Ngunit kung magtiis kayo ng hirap sa kabila ng paggawa ninyo ng mabuti, pagpapalain kayo ng Diyos. Alright? So another verse from the biblical book itself is from 1 Peter 3:17. Higit na mainam ang kayo magdusa dahil sa paggawa ng mabuti, sakali mang ito'y pahintulot ng Diyos, kaysa magdusa kayo dahil sa paggawa ng masama. So alam niyo po, that those Christian living in that areas are living or treated like criminals. Criminal po ang trato sa kanila. Okay, so yun po yung ilan sa mini-mention po ng libro ni Peter. And then some Christians were being killed dahil po sa pinapatay po sila o pinatay dahil sa kanilang pananampalataya kay Jesus, kay Lord, kay Jesus Christ. Then some of them were being martyred. Okay, baga pinapahirapan, pinapatay. Even yung mga shepherd o yung mga ng church, yung nangangasiwa sa church o sa simbahan, were being physically attacked. Okay, ay naatake po sila. So yung mga Kristiyano talagang matinding problema po yung kanilang pinaharap, okay, ng kanilang buhay ng mga panahon na yun. And also, pinag-usapan din po ang ilang ng aklat na ito, ng ilang sitwasyon ng ilang mga Christians, okay, na nakaka-experience po naman ng mga problema sa pamilya nila, especially sa relationship, sa marriage and sa family. Okay, for example, sa 1 Peter 3:7, kayo namang mga lalaki, unawain ninyo at pakitunguhang mabuti ang inyong asawa, sapagkat sila'y mas mahina, at sila'y kasama ninyong tatanggap ng buhay na kaloob ng Diyos. Gawin ninyo ito upang walang maging sagabal sa inyong panalangin. So in their midst of persecution, so habang sila inuusig, so meron pa rin ilan marahil sa kanilang mga kunwari mag-asawa na nakaka-encounter ng problema. So kumbaga itong mga problema na ito ginawa ni Pedro through letter. Kumbaga in-address po niya yung kanyang letter dun sa mga sitwasyon na nararanasan po ng mga Hudyo o ng ilang mga Christians po na nakatira dun sa lugar nila, sa lugar na binigyan niya ng letter. Okay, kumbaga para matugunan ng ilang mga sitwasyon at masolusyonan ng ilang mga problema. So yun po yung ginawa po ni Pedro, po. And then what is the purpose of in writing? So ano nga ba yun, yung kanyang purpose, ano yung layunin ng pagsulat niya ng kanyang epistle. Okay, basically Peter wrote this letter to offer encouragement to those who were experiencing persecution. So yun po yung kanyang nilalayon, magbigay ng lakas ng loob sa lahat ng mga dumaranas ng pag-uusig. So hindi lamang po sa panahon nila nagkaroon ng impact yan, di po ba? Even sa panahon po natin at kahit sa anong panahon pag nabasa po yung letter ni Peter. Pero nung panahon nila, since dumadaan sa persecution, syempre yung kalooban po nila talagang humihina yung kalooban nila. So nagbigay po siya ng letter to offer encouragement.
mahalaga po yun na nag-o-offer po ng meron pong ganun tayong nababasa or even sa Bible, pag binasa po natin, tayo mismo na-uplift yung spirit po natin. So, ganun po yung purpose ni Peter. Ganun din naman, he wrote this letter to provide guidance. Okay? Regarding how to live in this world while being persecuted. Magbigay ng gabay, patnubay, kung paano mamuhay sa mundong ito sa gitna ng persecution. Okay? Right, so talagang nakita po natin yung pong sobrang concern po ni Pedro sa mga tao na kanyang pinadalhan po ng letter ng sulat. Right, so sa kaugnay po nito, nung ginawa po natin, yung example natin sa diagram analysis, doon po natin makikita yung ilan sa mga mahalagang detalye po pagdating po sa ating let's say sa contextual analysis, even yung mga significant word analysis, even yung textual observation. So doon po lumalabas po doon sa diagram analysis. Kaya mahalaga po yun. Nakikita po natin na isa-isa po natin. Even yung purpose, okay, nung letter, situation, lumalabas po at mababasa po natin doon. So, kumbaga, nais po ni Pedro na sinusubukan niyang tulungan yung mga tao, sila matuto kung paano mamuhay sa mundong ito. Sa gitna ng kahirapan, sa gitna ng pag-uusig. Okay. So, yung mga information po na yon ay, of course, galing po sa biblical book. Now, date of composition. Yung date po ng yung detalye po nito, okay, kung kailan is based sa resources, outside resources. Yung aklat ni Pedro ay sinulat approximately around the time of Nero. Kilala niyo po yun, si Nero. Okay, yun po ay isang Roman emperor. Emperador po yun. So, in 64 AD, so doon po ng panahon na yun na nag-exist po ito, nag-appear po ito si Nero. At ito po isang talagang malupit na leader nung panahon nila. Kapag pinagmamalupitan nila yung mga Kristiyano, mga Hudyo man o mga non-Jew or mga Gentiles. Yung iba nga po doon sa history, nakita po niyo po kahit sa pag pinanood niyo po yung ilang sa YouTube, mga video clip, movies. So, pinapakain po nila sa leon yung mga Christians, hinahagupit, pinapako sa krus, na hindi lamang yung normal na pagkapako, kahit pati warik, yung iba sinusunog po ng buhay. So, sobrang lupit po nito, nung pagiging leader, itong emperor na ito, si Nero. So, maaaring nung panahon na yon, doon po na isulat po yung sulat ni Pedro. Okay, so, maaaring kailangan natin kilalanin po yung tao na ito, itong si Nero. Paano yung klase ng leadership niya, okay? Ano yung pananaw niya, yung perspective niya pagdating sa mga Christians. Okay? So, ganun po yun, So, sa panahon natin, pagka tingnan natin, ano po yung maaari nating maramdaman pag humarap na po, kunwari tayo mga Kristiyano sa mga ganitong klase ng pag-uusig. Okay, so, yun po yung ilan sa mga important event po. I mean, yung pagdating po sa yung panahon, kailan isinulat, itinala itong aklat na ito. Alright, so what else? Okay, so nice din po natin na tingnan yung mga dahilan, of course, na bakit sila humarap sa persecution, paano, bakit sila humarap sa persecution, anong nagdala sa kanila, bakit sila pinersecute, yung mga ganun po bang mga question, ano yung pakiramdam pagka persecute, gaano kalupit yung persecution nila nung time na yon. Okay, so sabi nung isang Bible teacher, sabi niya, nung panahon na yon, nung bago na persecute yung mga Christians,
early Christian is nung panahon na yun, si Paul ay namatay. Okay? Namatay na siya nung time na yun. But then at the same time, yun nga, naging aware lang po tayo sa mga ganitong mga pagdating po sa mga kaganapan ng mga panahon na yun, historically, okay, at si Paul ay namatay sa Roma. Okay? And then, who are the people mentioned? Dun sa book of Peter, First Peter, binanggit po dun si Silvanus, yung word na Silvanus is the same as si Silas. Okay? So, Silvanus, si Silas ay isa. Si Marcos. Okay? Alright, so Mark, the writer of Gospel of Mark. Alright, meron ding Mark na binanggit sa Book of Acts. Alright, so yun yung mga ilan sa mga binanggit po ng mga tao doon. So, as we seek po yung author, kung sino po yung writer, so tinitingnan din po natin yung kung sino po yung ibang mga tao na binanggit po doon. Alright, so, yun nga po, kailangan po nating unawain. So, ganun lang po yung ating pong pinag-aralan, Sana, wag natin makakalimutan po, yung history surrounding doon nga po, sa main text o sa main passage po na pinag-aaralan natin. By looking at our main immediate passage sa biblical book, and then sa outside resources, and then yung biblical writer, yung audience, purpose of writing, kung kailan po sinulat, ano po yung mga important events na pinag-uusapan po doon, okay, kailan, sino po yung mga ibang taong binanggit, okay, nung biblical book. So, yun po. Kumbaga, ano po yung nagtulak si writer para magsulat. Okay, so ganun lang po yung ating pong na-share. I hope and I pray na ito pong history and culture is magkaroon po ng dagdag na tulong sa ating pag-aaral pagdating po sa history and culture with regards sa expository preaching, para mas maging founded po tayo ng words, para maging detail po yung ating pong pag-share sa iba at mas malinaw po na ibahagi po natin sa iba yung ating pong pinag-aralan. Amen. So, paano po? Papaalam na uli ako. See you next time. Bye. God bless.